Bilang mga social media influencer, bakit ba tayo na nag-e-engage? Para ba ito sa fame or para ba ito sa finance? Let's say, nandun ka na, nakagain ka na ng maraming followers. Can you make a living from being a social media influencers? Hi guys, this is Alan. This is Gaijin World and hindi ako mag-isa ngayon dahil meron tayong guest. Ayan, meron tayong guest at si Michi Veloso, ang ating commercial model. Hello guys, this is Michi Veloso, your Wonder Mama. And very special guest, guys. Oh, eto naman, meron tayong bagong guest, si Sir JP Quizon. Yes! Hello! Clap, clap. Bilang mga social media influencer, bakit ba tayo na nag-e-engage bilang social media influencer? Para ba ito sa fame or para ba ito sa finance? Alamin natin yan sa mga ating mga social media influencer experts na si Michi and si Sir JP. Ayan. Pantindi ng topic. For fame. Experts Yeah. Experts. Experts, di ba? For fame or for finance? Bakit ba tayo nasa social media world? Ano bang intention na? Pwede bang both? Ayan, simulan natin kay Sir JP. Sir JP, nakita ko yung iyong followers, napakadami, ano? Nakakainggit. Nakakainggit. Yeah. Bigyan mo naman kami ng konting overview dun sa iyong Facebook page. Reels, sa Reels. Yan din nga, I'm JP Quizon sa mga di po nakaka-encounter pa yung ating mga contents. Basically, I do social media. I do gospel, theological topics. And actually, yung brand ng aking godly or biblical messages, yung aking brand is medyo nag-expose ng mga bagay na seemingly right, but actually in the biblical lens, hindi siya right. So may pagka po expose yung ginagawa natin. Again, I'm not claiming that I'm expert. I'm just sharing ang aking mga maliliit na nalalaman sa theology, sa Bible, kung ano-ano pa. So, yun po ang aking ginagawa sa aking, usually sa Reels, sa TikTok, and meron din pong YouTube. Ayan. Yes. Alamin natin yung mga content ni Sir JP mamaya. And how about you, Mitch? Ano ang content na ginagawa for your channel? Yes, ayun, thank you, Alan. Actually, ngayon, since nag-focus din ako sa YouTube, so actually parang all around yung mga behind the scenes shoot, pag mayroon akong shoot sa commercials or sa taping, sana magkaroon na ulit. Nanawagan din dito. Tapos, pwede mo manawagan dito, malay mo may hire sa'yo dito sa Japan. malay natin, di ba? Wala imposible. So yun, aside from that, mga family vlogs pag nagta-travel kami, mental health para sa mga advices, mapa-work, mapa-family life, and yung ibang single, humihiling na rin sila ng bigyan ako ng tips sa mga single na gusto mag-asawa. So, baka magkaroon ng ganong content, tingnan natin. Okay. Sa Facebook, hindi ko pa nagre-reels din ako. TikTok, for fun. TikTok for fun. And then Instagram. Usually, magka-partner lang yung Facebook at saka Instagram. So, this year, I'd like to also focus on uploading more sa YouTube channel. Mas magiging siya, visible. So, na-share ninyo yung mga specific details ng inyong mga content. So, itong pag-share ninyo ng mga information or yung sarili ninyo mga experiences, at first, di ba, ginagawa natin yan. Dahil, syempre, para makilala tayo, di ba? Pero, dumating ba sa point na ginagawa nyo na to for fame or for making funds to monetize your content, Sir JP? Yung start naman talaga, sa case ko, the motivation and the purpose is to share something with value sa people. Parang, again, as a Christian, I should think about the welfare of other people rather than
selfish gains. Parang it's a biblical principle, it's a biblical concept. So yun nga, at first, ang ginagawa ko is I want to share trivia, etymology, ganun yung mga ginagawa ko. And of course, the usual naman na content creator, wala namang nakukuha yan mga first months, years, di ba? Parang it's really a sacrifice eh. Totoo yan. I may say na if it's a career or if it's something na parang you think na will mamonetize in the future, parang I think the first 3 years or first 5 years, it's really an investment of time. Parang mag-i-invest ko muna ng time. Kasi even, I think sila Kong TV, parang it takes 7 years. Eh. Parang to get to the point na yung talagang sustainable, monetize, kaya na nilang kumuha ng apartment, ng condo, di ba? Yes. Parang ganun siya. So parang mag-i-invest ka muna. And yun na, ang magsusustain sa'yo nun, since wala ka pang makukuha sa mga years na yun, is the purpose. Kasi kung if it's superficial lang na it's about fame, mapapagod ka. Parang, again, siguro magkaka-fame ka niyan kung 5 years. Unless nga yung mga content mo, yung mga kumakain ka ng pupi ng tao, diba? I mean, that's a fast. Viral talaga yun. Viral ka talaga, diba? Diba? Or parang pumasok ka sa dressing room. Yan, yan. O magsayaw ka na, may putol na ulo kang biglet, diba? I'm sure that's a sure way how to parang get famous. Pero yung, kumbaga, kung yung mag-stick ka sa core mo, it's a slow burn career. Parang di siya agad-agad. So, again, kung to answer your question, the starting point is very important. And yun nga, aside, kasi nga, dalawa yung sustainability. Masosustain mo siya because you truly believe na yung ginagawa mo ay beneficial at may purpose. Yung isa naman, yung sustainability ng pera. I mean, let's face it. Yun. So, magsisimula ka muna sa sustainability ng purpose. Yun. And God willing, sa haba ng panahon, ma-achieve mo na yung sustainability na isa naman. Yun. And how about you, Mitch? To add din kay Sir JP, halos parang kami ng sagot eh. Kasi when I studied psychology, I was also studying, kasi meron sa church na parang leadership training. So, yun pala, para mag-volunteer din ako na as a VG leader sa isang church na. And the purpose nun is to help them walk sa journey nila with Christ. And ako din, habang nag-share ako sa kanila, tinutulungan ko sila, actually mas natututo ako. So, na-realize ko din na habang ikaw gusto mong tumulong sa tao, dalawa yung balik sa'yo, parang mas natututo ka din. So, yun yung naging motivation ko din na magkaroon ka ng additional segment doon sa YouTube na mental health tips, aside doon sa mga usual BTS, saka usual family travel vlog. So, going back, yung sinabi ni Sir JP na purpose, yes, yun yung talagang number 1 ko. Para sa akin, yung fame, yung money, it will come. It will come at the right time. At saka bago din naman ako nag-YouTube, I'm already doing commercial. So, nauna yung earning talaga. So, kung napanood nila yung isang episode natin alam sa channel ko, diba? Kaya ako nag-showbiz. So, panoorin mo na lang kung bakit. Pero yun nga, parang nauna na kumikita na ako. Sa commercials, kumikita na ako as an actor, on the side, on a project basis, no? So, etong pang-YouTube, sabi nga ni Sir JP, to take time, you're investing time, plus, ako idadagdag ko energy. And also your knowledge, kasi you're imparting a part of you. You're imparting something from you. So, aside din sa purpose, ba't ko ginagawa? So, para kanino? Sabi nga sa isang coffee ad, para kanino kabuhubangan. So, may mission tayo. Missional tayo. And for me, as a mom, as a wife,
may purpose also, may mission is para mag-plant dun sa anak ko, makita na yung value na, ay, hindi pala porket parang ito dapat gagayahin ko. Something valuable na magagamit sa buhay niya for a lifetime. So, meron tayong tinatawag na missional. Yun. Purpose and missional. Halos correlated. Ayun, Alan. Tama yun, di ba? You will never go wrong sa pag-share mo ng experience mo. At merong taong magsa-search sa, let's say, sa YouTube na mga problema nila, yung mga current problems nila. At meron manonood sa'yo dahil nailagay kayo dun sa same situation. So, sa tingin nyo ba, bilang mga social media influencers, can you make a living? Let's say, nandun ka na, nakagain ka na ng maraming followers. Can you make a living from being a social media influencers? Can you be an employee, like a full-time employee, and be a full-time social media influencer? Pwede ka na bang mabuhay as social media influencer? Pwede na ba niya itong bayaran yung mga monthly bills natin? Yung mga ginagamit nating equipment, yung mga ganon. Ano sa tingin niyo? Actually, nung tinanong mo sa akin, kasi di ba nag-leave ako ng corporate world, mawala na ano kami, sir, para sa kaalaman ni sir, bago ako naging artista talaga, na lay off tayo. No, the company closed, right? So, the company closed, so lahat kami, nawala ng job, and of course, we need to do something about it. So, yung question ni Alan, kung masusustain, I would say this is a seasonal job. It's a seasonal job. So, hindi mo talaga masasabi if you're gonna be still on the top after several years. Pero meron kasi mga tao, kampanya Mr. Beast, di ba yung sabi ako, napaka-popular ngayon yan. Top 1 yung sa YouTuber. Yes. Grabe. Sustainable talaga kasi buong sa marami siyang following at kumikita siya ng money at nagpamumigay pa siya. So it depends, no? It depends on the person, it depends on the siguro niche na tinatawag sa marketing. It depends din sa content mo. Pero going back dun sa purpose and mission, para sa akin, as long as nakikita ng mga viewers, ng mga tao, sincere ka, audacity ang tinatawag na natin dito, no? Sincere and yung transparency. Nakikita nila yung sincerity mo sa pag-vlog mo. It's really within your values, not just for the views. Sa palagay ko, masusustain yun. Sa opinion ko, darating yung araw, you will really leave the corporate world and you will use social media as your bread and butter. It depends. But for now, I would say it's seasonal. Kasi ang artista, ganun din eh. Seasonal siya. Project basis siya. So, it depends. Ako naman, inisip ko rin yun eh. Kasi parang, di ba, parang sino ba naman yung ayaw na magkaroon ng career out of parang sharing your life. Parang it's a dream job. Pero parang more than, kasi the question is it parang sustainable na parang finally kaya mo ng kumbaga parang to get out of the corporate world and really concentrate on your content creation game. I think kaya. Pero more than the influencer game or being an influencer, parang it's the product na of you giving service to a community. So parang again, part of your investment, yung sabi ko nga yung time na siguro wala ka pang followers or nag-build ka pa lang ng community is giving them parang value. Binibigyan mo sila ng value, di ba? So parang, again, sa simula mo, makikita nila yung sincerity niyan kasi wala ka pang nakukuha pero consistent ka. So parang, ako may nakikita ako na parang consistent, tapos alam ko, ay ano pa lang to, 100 followers pa lang to sa YouTube. So alam ko na hindi pa siya kumikita kasi 1,000 ang monetization sa YouTube pero consistent. Alam ko ginagawa niya yun, passion eh. At alam ko ginagawa yun, mission eh. Kasi hindi naman niya masusustain yun kung talagang ayaw niya yun eh. Ang hirap kaya, lalo na kung may trabaho ka pa. Totoo yan. Mamamasahe ka, mag-compute ka, tapos diba, mag-i-edit ka, mag-voice over ka pa minsan. So parang alam mo na, okay. So parang that passion, that sincerity will, mag-overflow yan, and naturally makikita yan ng followers mo hanggang sa naka-build ka na ng community. So okay, kapag naka-build ka na ng community,
at meron ka ng the gift of fame, you will not rely na on you as a personality alone for the sustainability of your business or of your channel. Kumbaga, kung makikita niyo yung mga patterns ng mga social media influencer, parang since mayroon na silang community, mayroon na silang built-in na community, kilala sila at may credibility na sila on something. For example, Ninong Rai is very credible on cooking. Yung na-achieve ngayon ni, gagawin ko example si Ninong Rai, yung na-achieve ngayon ni Ninong Rai, pwede na siyang mag-branch out at pwede na siyang gumawa ng kanyang sariling branding ng chicken oil, for example. Ninong Rai's chicken oil. Kasi may credibility, napaka-build ka na ng credibility. So, pwede ka nang magsanga ng business sa community mo through your credibility. Diba? Pwede na siyang gumawa ng Ninong Rai casserole, alam mo, or Ninong Rai pan, or Ninong Rai, diba? So, parang you will now build a business for your community through your influence and authority pagdating sa bagay na yun. Kaya sobrang importante talaga na yung ginagawa mo ay may purpose. Kasi parang yun yung bayad nun eh. Parang meron ka ng credibility na magbenta or mag-offer since, hindi ko lang to ino-offer, parang benta-bentahan kita. Alam nyo naman na nagluluto talaga ako. Alam nyo naman talagang I'm for quality food. So kapag nag-offer ako sa'yo ng shanse o ng spatula or whatever, alam mong hindi kita ginugoyo. Alam mong ginagamit ko talaga to. So yun, parang ano na yan eh, parang doon na papasok yung merchandising, doon na papasok yung mga merch mo na connected doon sa purpose mo. So for example, si Mami Mitch, di ba, parang mental health, about parenting. So kumbaga parang meron ka ng enough community, pwede ka na magkaroon ng Michi Mamicon, Mami Convention. Chick diba? Oo, diba? Tapos, and you have that credibility. Kumbaga parang, sino ba ito magsasalita? Bakit ba? Siya yung nagsishare about, maminess. Ano yan? So, dun sa mami ko na yon, pwede ka na mag-offer ng mga quotes ng mga t-shirts na parang, godliness is next to maminess. So whatever. Galing ni Sir JB. Invento lang ako. Galing diba? So parang, doon ka na ngayon kumukuha ng and the practical things. So since it's a Mamicon, pwedeng doon sa Mamicon, ikaw na yung magpo-provide ng pagkain doon. Magbenta ka na ng mga pagkain, ng inumin. Pwede ka mag-open doon na, since marami akong community at marami na akong followers at ang tansya ko na pupunta sa Mamicon ay 6 million, hey, Potato Corner, baka gusto mong pumunta rito sa aking Mamicon. Magkakaroon magbenta ka ng potato. Affiliates. Di ba? So parang yun yung factor of kumbaga parang kasi sponsorship. The usual, kahit ako, ang nakita ko lang, sikat na siya, marami na siyang kita. Pero parang, nung parang bin-breakdown ko kung paano talaga yung sustainability ng mga social media influencer, it's that parang creating that many paths of connection. So, hindi siya magsasawa sa inyo kasi parang, meron kang video, tapos pwede ka maglaylo sa video, tapos simulan mo yung Mamicon na. Tapos pag nandun ka na sa Mamicon, parang, di ba, of course, nakita ka magiging credible. So, kukunin ka na ng Cerelac. Ano yan? Ang galing. Parang magiging mag-branch out siya naturally. So, parang it's for you na lang to sustain it, to continue your content game.